Ah, gaano kahaba ang buhay? Mahaba. 25,550 plus days. If you go beyond 60, about 25,000, 70, 70 years old. The question is, anong gagawin mo sa buhay mo? Anong plano mo sa buhay? And these are questions that we should apply whenever we are in a journey. How do you live your life? Paano? You see, life is not about us. Amen. Ang buhay ay hindi patungkol sa'yo. Alam nyo, pag kinikwenta ko ang buhay, meron na lang ako siguro mga 8,000 plus to 9,000 plus. Depende. Pero gusto ko pa ng another 15,000 plus. Kung mamarapatin ni Lord. But the truth is this. When we talk about life, we are talking about what? We are talking about purpose. Para saan ang buhay? Anong gagawin ko sa buhay na ito? Am I so determined to do the purpose of this life? Tanungin mo yung katabi mo, determined ka ba? Determinado ka ba? Alam mo, totoong word, meron bang word na Tagalog nun? Determinado, parang Spanish yun eh. It's the same, di ba? But we know the meaning, di ba? The meaning is, if you are determined, you are actually doing everything just to get there. Amen. Parang sa school. If you are a student, you are determined to what? You are determined to graduate, di ba? Are you determined to graduate? Parang wala, no? Parang wala lang. Saya sa school eh. Di ba? If you are in a business, are you determined to be successful? Di ba? So, what does it take to be determined? What does it take to do that? Today, in the journey of a disciple, we will talk about be determined, di ba? Yun ba yung title natin? Natin? Yeah. Determined, ayan. That is in Acts chapter 21. Nasa Acts chapter 21 na tayo. Progress, di ba? Verse 1 to 16. This passage talks about Paul going back to Jerusalem. May problema, laki ng problema nito. You know why? Because the truth of the matter is this. During those times, pagka Kristiyano ka, pwede kang ikulong, pwede kang patayin. Why? Kasi you are a threat. Threat to what? Threat to the old ways. Imagine that. If we are threat to the old ways, talagang maraming sasabihin sa atin even today. Di ba? Tama ba? Maraming mga taong ka-questionin ka, bakit mo ginagawa yung ginagawa mo? Hindi ganyan ang ginagawa natin. Hindi tayo para dyan. Okay na tayo eh. Kung ano kinagisnan ko, yun na yun. Ang ibig mo bang sabihin, kung pinanganak kang mahirap, ay mamamatay kang mahirap? And these are the reality of life. Sometimes we don't want change in life. Sino ditong ayaw yung change, ayaw yung pagbabago? Or sabihin natin, stubborn ka sa pagbabago. And there are a lot of people are stubborn in
all about change. In verse 1 to 4, ito yung sinasabi niya. Ito, bear with me with this kasi yung kwentong mahabang kwento, but we want to see the principles involved in this story. Sabi doon, now when he had parted from them and had set sail, we ran a straight course to Kos, and the next day to Rhodes, and from there to Patara. And having found the ship crossing, leaving it on the left, we kept sailing to Syria and landed at Tyre. Ito yung kwento. Now, we sight in Cyprus, leaving it to the left, kept sailing, and for the ship was to unload its cargo there. After looking up, the disciples, we stayed there for 7 days, and they kept telling Paul through the Spirit not to set foot in Jerusalem. Now, in verse 10 to 14, jump muna natin look sa 10 to 14. Ito rin yung sinabi. As we were staying there for some days, a prophet named Agabus came down from Judea. And he came to us and took Paul's belt and bound his own feet and hands and said, "This is what the Holy Spirit says. In this way, the Jews in Jerusalem will bind the man who owns this belt and hand him over to the Gentiles." When we heard this, we, as well as the local residents, began begging him not to go to Jerusalem. Then Paul replied, "What are you doing, weeping and breaking my heart? For I am ready not only to be bound, but even to die in Jerusalem for the name of the Lord Jesus." And since he would not be persuaded, we became quite remarking, "The will of the Lord be done." Ito si Paul. Si Paul papuntang Jerusalem. Alam mong gagawin sa Jerusalem? Well, kasama ito sa instruction ng Panginoon sa kanya. Tanungin mo yung katabi mo, meron bang instruction si Lord sa'yo? Sino dito may instruction si Lord? Taas ang kamay. May instruction si Lord sa'yo. The general instruction of the Lord is like this. The general instruction is to love Him, di ba? And love others as you love yourself. Another general instruction of God is to go and make disciples. Di ba? But there are specific instructions of God. Ano yung specific? Kung maging tatay ka sa mga anak mo. Kung asawa ka, maging mabuti kang asawa sa asawa mo. Di ba? Kung anak ka, maging mabuti kang anak sa mga magulang mo. That's our specific instructions. And there's a lot of instructions of God. However, this time, Paul was instructed to go to Jerusalem. And he was what? Determined. He was determined. Even facing death. Di ba? Sabi, meron siyang unwavering commitment to God's will. Even when faced with warnings of imprisonment and suffering. Isipin mo, meron pang nag-prophesy, kinuha yung sintron niya, itinali niya yung sarili niya doon sa sintron ni Paul, itinali niya yung paa niya at yung kamay. Ganito ang mangyayari sa taong may-ari ng sintron na to pag pumunta sa Jerusalem. Teka muna. We are talking about being determined. Why is it that Paul wants to go there facing his what? His death. Bakit? Now we know. Alam niyo kung bakit? Have you heard about this phrase? The blood of the martyrs is the seed of the church. Kung hindi nagdusa ang mga Kristiyano nung unang panahon, kung hindi sila nag-sacrifice, walang church.
And God instructed them anyway. At mahirap ipaliwanag. Isa sa paliwanag din na nakikita ko ay pwede mo ngayong paniwalaan ang mahal na Panginoong Jesus. Paano paraan yun? Sino bang gusto na mamatay katulad yan? Nag-usap-usap sila. Sige, gawa tayo ng kwento. Ang kwento ganito, nabuhay si Jesus. Tapos, ikaw, Paul, ang gagawin mo, magpipreach ka. Tapos, pumunta ka ng Jerusalem, Paul. Kwento lang natin to, Pumunta ka ng Jerusalem, Paul, at mangyayari sa'yo, papatayin ka. Now we know the purpose. Because the purpose means, if that is the case, it means Paul is telling people even now that this is the truth. Sabi mo nga, truth. Katotohanan. Kasi sinong gustong mamatay sa kasinungalingan? Taas ang kamay. Gusto mo mamatay sa kasinungalingan? Sinong gustong mamatay sa kasinungalingan? Wala. Wala, di ba? Pagka pupugutan ka na ng ulo, hindi ka, teka. Ano lang, kung di ka na mabiro, kwento lang namin yun. Joke lang. But it's not. It was not a joke for Paul. He was so determined that when I look at it, di ba? Despite pleas from believers in Tyre, in Caesarea, to avoid Jerusalem, Paul, compelled by the Spirit, presses forward, declaring the readiness to die for Jesus. His journey serves as an example of courageous obedience. Sabi mo nga, courageous obedience. Do we have that kind of character? Courageous obedience. Ano yung courageous obedience? Sumusunod ka. Merong katapangan sa pagsunod mo sa Panginoon kahit ano pa ang consequence nito. Alam mo, nakakalungkot. Maraming hindi nagdi-disciple dahil ayaw nilang mapahiya. Ang nasa isip nila, nakakahiya. Ayaw nilang ma-reject. Ayaw nilang ganito, ayaw nilang ganyan. Jahe kasi. Alam niyo yung word na jahe? Yeah? Ayaw nilang i-proclaim ang gospel ng Panginoon dahil ayaw nilang maitsepwera doon sa grupo. But the truth is this. May pangangailangan ang tao and the ultimate need of the people is what? Is Jesus Christ. Sabi mo sa katabi mo, kailangan nila si Jesus. Sabi mo, kailangan nila si Jesus. Ang tanong, sino ang magsasabi sa kanila? Si pastor lang ba? Sino? No. Kapag katinignan natin ito, this courageous obedience to God's will must be our life. Must be our life. It should be our life. Paul felt a divine necessity to go to Jerusalem despite knowing through the Holy Spirit that suffering awaited him there. True obedience often requires walking into difficult situation, trusting that God's purpose is higher than safety. Sabi ko kanina, yung buhay natin may katapusan. Ang tanong, saan mo gagamitin ang buhay mo? Though we know the things that God wants us to do, we also know that God led us and gave us this life, and we spend this life in obedience to Him. Kumilos tayo. Sabi mo sa katabi mo, kumilos tayo. Let's just do it, di ba? Let's just do it. Let's do this. 2026. Ano what? Meron akong nakikitang vision ngayong 2026. Ang 2026, nakikita ko,
bawat isang leader ng church na to ay magkakaroon ng small group niya. What I mean is that let's just go out there and proclaim the gospel. Let's just go out there and pray for people. Let's just go out there and tell about Jesus Christ. And then, in verse 12, ang sabi dito, usog natin sa verse 12. Gusto kong basahin tong verse 12. Nakabasa natin yung verse 4, ngayon yung verse 12, ang sabi, when we heard this, we as well as the local residents began begging him not to go up to Jerusalem. Alam nyo, ganitong problema. Dahil alam natin ang consequences. Alam mo, wag mo nang ituloy yan. Kung hindi ka na namin papansinin. Kung hindi, wala ka na dito. Kung hindi, aawahin ka namin. And there's a lot of things that they can do. The world can do anything about it. However, we should be determined. Sabi mo na naman, determined. We need to be determined on what to do. Well-meaning but misguided counsel. Di ba? Sasabihin sa'yo, ganito, ganyan. Pero hindi naman yun ang pinapagawa ni Lord. Yung ba talaga ang pinaggagawa ni Lord sa'yo? Just to go to safety? Don't go there. You know why? Because the truth of the matter is that God wants you to go. Sabihin mo nga, I will go. Sabi mo, I will go anyway. Gagawin ko. That's the truth. Now, here, despite this misguided counsel, Paul actually, hininto sila ni Paul. Sabi ni Paul sa verse 13, what are you doing? Teka muna. Parang iba yung naririnig ko ngayon. Sabi ni Paul, what are you doing? Weeping and breaking my heart. What are you doing? Sometimes church is a place of safety. Alam niyo ba yun? Maraming beses, masarap pumunta ng church, Sunday. Ang gagawin, punta ka lang church. It's a place of safety. But what will you do from Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday? What will you do? Stop breaking the heart of God. Lord, sana tumanggap ang mga classmates ko sa inyo. Ayan, kausapin mo na yung katabi mo. Lord, in Jesus' name. Kausapin mo nga yung katabi mo eh. Lord, sa pamamagitan ng dugo nyo, kineklaim ko yung buong school na to. Kausapin mo yung katabi mo. Tungkol kay Jesus Christ. Maraming beses kailangan nating kumilos. Amen. Parang ayaw na makinig. Amen. Parang hina ng amen. Amen. Ayan. Next. Nabasa natin dito sa 13 and 14. Paul was ready to be a living sacrifice. Paul declared he was ready not only to be bound but also to die for the Lord. This challenges Christians to consider what they are living for and whether their faith is worth suffering for. Alam mo, magsasuffer ka? Yes. Is it worth it? Yes. That's a big yes for me. Ay, baka naman pastor. Pastor kayo, no? You know why? It's because of the goodness of God. Binigay lahat ng Panginoon sa atin. Tayo, ang anak niya. Kaya ba nating sabihin, the will of the Lord be done? In verse 14, sabi niya,
the will of the Lord be done. You see, when Paul's companions realized they cannot persuade him, they submit to God's will. This phrase is not just resignation, but a powerful prayer of surrender, recognizing that God's plan, however difficult, is best. Is it difficult? Is it difficult for us? Yes, it's difficult. You know why? Maraming mga bagay ang hindi mo na magagawa. Lalong-lalo na makipaglokohan. Lalong-lalo na the sin that so easily entangles. Di ba? Dahil you are a professed Christian. And so, when you are a professed Christian, therefore, I should be what? I should stand firm. You should stand firm. Tama ba? Tama ba yung naririnig natin? Yes. Stand firm. Stand firm. Dahil yun ang nire-require ng Panginoon sa atin pagdating sa ating pananampalataya. What shall we do? You see, this is a journey of disciple. In our daily lives, we need to focus on the mission of God. Ang kapitbahay mo, kasama mo sa trabaho, kasama mo sa school, sa community mo, these are God's mission. Like Paul, the church is called to plunder darkness with the gospel, requiring courageous action regardless of the cost. Meron nung nasa CCM pa ako, sabi ni Pastor Tito, let's plunder hell. Sabi na, nag-react yung mga leaders ng church. Pangit naman pakinggan doon. But the truth is that's the reality of it all. We plunder hell. We take what? We take the battle, the war. Sa life na ito at dalhin natin ang mga kapitbahay natin, ang mga mahal natin sa buhay, ang mga classmate natin, ang mga kasamahan natin sa trabaho kay Lord. There's no other way. How? We proclaim the gospel. And we should also discern God's call. May discernment. Alam mo yung discernment? Discernment is the ability to know God's will. How do you know God's will? Well, you should know God's word. Amen. Teka muna, hindi ako palabas sa pastor. Maybe you should start. But there are people in this church, leaders, that can help you. If you're that person, maybe you can ask one of these people, di ba, na tulungan ka. And lastly, we need to trust God in crisis. Sabi nga natin, trust God in crisis. Ano yung trust? Magtiwala. Magtiwala tayo sa Panginoon. In times of fear, sino ditong natatakot? Or uncertainty, walang nakikitang kakahinatnan. Submit to the Lord's will. Confident in His sovereignty. Anong ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito, we must be determined to really have this movement going in our lives. God called you to proclaim the gospel. Alam niyo ba na nakaupo ka ngayon dito sa upuan na yan at dahil nakaupo ka dyan, hindi ito aksidente. Is it an accident that you are here? No. There's no such thing. If we look at it, God wants you to listen, hearing these words. Gusto ng Panginoon itong marinig mo. Alam mo, this week, I want you to do this week. Meron tayong gusto ngayong week na to, no? Sino dito may plano? Nagpaplano ngayong week na to. Huwag niyong baguhin yung plano niyo. Huwag niyong baguhin.
ang kailangan nyong mangyari, ang babaguhin ninyo, ay yung focus. Now, you know my plan this week? My plan this week is to go to my class as early as possible. So that ang iniisip mo, I can be good in my class. Okay, that's good. Pero the plan is this. I will go in every class or in my job, to my job, that pupunta ako dyan. Pero ang focus ko ay yung mga taong makakasalamuha ko. I will be an encouragement to them. I will develop relationship with them so that I can tell them about the goodness of God. Amen. Huwag mong paguhin ang plano mo. Baka yan ang plano ni Lord din sa'yo. Subalit, sa plano mong yan, ang gawin mo, you focus on the people that you come in contact with. God bless you. Let's journey together. Amen? Sabi mo, let's journey together. In Jesus' name. Palakpakan natin ang Panginoon.